In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayers to the Immaculate Heart of Mary. O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love in our hearts, so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us by means of your Immaculate Heart spiritual health. Let us always see the goodness of your motherly heart, and may we be converted by means of the flame of your heart. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 36 hanggang Kapitulo 10, versikulo 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin
ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yun po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng Linggo, Hunyo 18, 2023. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat at kamusta po mga kapatid? Ako po ay bumabati sa lahat ng mga tatay ng isang Happy Father's Day sa lahat. Naway, tayo mga tatay ay maligaya ngayon dahil ito po yung araw na ginuginita tayo. But then, kamusta po ang pagiging tatay natin? Nagampanan ba natin ang ating responsibilidad sa ating pamilya? Or pasaway ba tayo sa ating asawa o sa ating mga anak? Ano ba ang kalagayan natin ngayon mga tatay? Sana naway ang ating responsibilidad sa ating pamilya, not only to give them ng mga pangangailangan sa araw-araw, but then most likely and most important is and their spiritual needs, yung spiritual na pangangailangan, no? Yung pagkain ng ating or ng kanilang mga kaluluwa, no? So mga kapatid, ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay napakaganda, no? Ang ating Panginoon ay nagsasabi dito na nahabag siya, no? Sa verse 36, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So, mga kapatid, bago po ako magpatuloy dito, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating mga newly subscribers, no? Lahat natin mga subscribers, marami pong salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pagsusuporta, no, sa ating munting gawain na ito. At balik po tayo sa ating ebanghelyo. Naway makapagnilay tayo, no, sa ating ebanghelyo ng taos sa ating puso at maisip palagi na ang ating Panginoon, kagaya ng sa gospel natin ngayon dito sa verse 36, that nakatingin siya, no, sa malayo, no? He saw the crowds, no? Tayo din nakikita ng ating Panginoon na tayo po ay nasa minsan, no, sa ibang sa sitwasyon na mahirap ang ating kalagayan, na may mga problema tayo, may mga suliranin na parang wala ng kalunasan, ano. So yung habag, no, ng ating Panginoon ay hindi niya maiwasan dahil sa sobra niyang pagmamahal, no, sa atin, ano. So mga kapatid, sana naway, no, itong ating buhay sa mundo dapat bigyan natin ng mahalaga ang mga bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating sayangin yung mga grasya, no, na binigay sa atin, the opportunities na
naangkin natin, especially na kung nabigyan tayo ng opportunity na makalapit, no? Or makapag communicate sa kanya ng palagi, no? Na wag lang tayo masyadong ma ah, ma-magnetize doon sa mga bagay na nandito sa lupa, no? Uh, he give us that grace, no? Lahat ng mga grasya na yan na nagamit natin sa ating araw-araw na pamumuhay. But din kung ito po'y doon na lang tayo nakafocus at wala na tayong panahon sa kanya, so darating ang araw na magkaroon tayo ng mga problema. Minsan nilalapit na nga tayo sa kanya, but din tayo po'y wala bang panahon, no? Para kahit naman lang 30 minutes, isang oras araw-araw na makasama natin siya, makadalo tayo, no, sa kaniyang bangkete, no, sa Santa Misa or in the Holy Mass, at mapasa atin siya, no, through this, no, the Holy Eucharist. So, ang mga bagay sa mundo ay minsan ayun po ang naghahadlang sa atin. Iniisip lang natin palagi that busy ako, marami akong ginagawa, dahil pag may bakante ka na wala kang trabaho, iba ang ginagawa mo. So, mga kapatid, ito'y minsan hindi natin naalala na siya lang po ang lahat, no? At dito sa kanyang habag ay nagkaroon siya ng pusong mapagmahal, no? Is a sacred heart, no? Na inalay niya para sa atin. At sa ating ebanghelyo ay tinawag niya, no, yung 12 apostolis, no, yung kanyang disciples, para po ay mabigyan ng authority sa isang misyon, ano, na magpagaling, no, ng mga may sakit at magpalayas ng mga masasamang espiritu, no. So tayo din, tinawag din tayo ng ating Panginoon na magiging kanyang disipulo at magbigay rin, no, ng kagalingan sa kapwa natin, ano. Not literally na kung sila po may mga sakit ay gagamutin natin, but din sa ating munting tulong, no, sa little advice, ito po ay makakatulong sa kanila, no, sa kanilang pagaling at sa pagpalakas ng kanilang mga damdamin, ano, their feelings, na kung sila po ay nasa ibang downhearted sila, no, yung talagang para bang wala ng pag-asa, no. So through us, no, sa ating mga advices, kahit na minsan na munting tulong finansyal, ay ito po ay malaking bagay na, no, para makabigay tayo ng lunas o makagamot tayo ng kanilang mga problema, no. Ay minsan ang problema kasi at ang stress na yan ay yan ang nabibigay sa atin ng physical na illness, no, na sakit. But din kailangan din natin na tumulong sa kapwa natin para magamot yung mga kakulangan nila sa spiritual na pangailangan ng kanilang buhay. So sana naway ang linggong ito, mga kapatid, ay napaka biyaya, no, para sa ating lahat, no, na tayo po ay
isang biyaya rin, no, para sa ating kapwa na nagmula sa ating Panginoon, no, by doing some good deeds sa ating kapwa. So, mga kapatid, muli, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga taga-suporta, sa mga viewers natin. Marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. At naway ang pagmamahal, no, ng ating Panginoon ay atin din bigyan ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. So, yun lang po mga kapatid, at naway sa muli ay gabayan ng banal na Espiritu para po tayo ay makapag lakad sa ating journey dito sa mundo sa isang tuwid, no, na daraanan. So, at huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. At sa muli, ako po ay bumabati sa lahat ng mga tatay ng isang happy and blessed Father's Day sa ating lahat. God bless us all. At manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.